sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagbabawal ng tattoo sa hanay ng mga kapulisan. Ano kaya ang dahilan? Pagsasara ng Kamuning Flyover. Simula Mayo 1, ipatutupad. Suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan, binigyang pansin. Dahil sa matinding init, pagtaas ng konsumo sa kuryente, asahan. Ang tanong, paano nga ba makakatipid? Magandang hapon, Pilipinas. Ako si Hildy Larma. At ako naman si Albi Muico. Ito ang Ora Mismo. Pagbabawal ng tattoo sa hanay ng mga kapulisan, ipinatutupad ngayon ng PNP. Ano ang sanhi? Yan ang tinutukan ni Jean Arieta. Umani ng samut-saring reaksyon ang mandatong ibinaba kung saan ipinagbabawal ang pagkakaroon ng tato ng mga PNP personnel. Ayon naman kay Manila Representative Joel Chua, dapat itigil dahil walang basihan at unconstitutional ang inilabas na memorandum ng PNP. Giit pa niya, hindi sagabal o balakid ang tato sa kakayahan ng kapulisan na magserbisyo. Ano pong tingin niyo sa tato? Para sa akin, ang tattoo, hindi naman kadungi siya ng katawan yan eh. Sa akin kasi ang mga tattoo ko meron niyang meaning eh. May mga pangalan ng mga anak ko, zodiac sign ko. Kaya ine-express ko dahil sa tattoo. Ano to eh, kumbaga sa trabaho namin as operative, mas nakakatulong to para maka-accomplish kami ng magandang trabaho. Sa totoo lang, marami kaming nakukuhang criminals dahil sa pagko-camouflaging namin kasi as a civilian sa labas, hindi nila alam na police in character talaga kami. Dahil sa mga tato, yung pa ay nakakadagdag ng abilidad namin. Ako po si Jean Clarice Arieta, nag-uulat, Ora Mismo. Salamat, Jean. Samantala, pagsasara ng Kamuning Flyover simula Mayo 1, nagdulot ng abala sa mga motorista. Ang Life of Faith, tinutukan ni Riniel Gorpido. Tanging ang mga bus lamang na gumagamit itong EDSA Bus Carousel ang pinahihintulutan na dumaan dito sa Kamuning Flyover sa panahon ng pagsasaayos nito. At dahil inaasahan ng mas mabagal na usad ng trapiko, nag-abiso na ang MMDA ng mga alternatibong ruta na maaring gamitin ng mga motorista. Simula pa noong Mayo 1 ay pansamantala nang isinara ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Sa anunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito ay upang bigyang daan ng rehabilitasyon o ang retrofitting ng flyover na tatagal ng 11 buwan. Ayon pa sa MMDA, paghahanda rin ito upang masiguro ang tatag ng mga infrastruktura kung sakaling dumating ang pinangangambahang isang malakas na pagyanig o ang tinaguriang The Big One. Siyempre yung solusyon na ginagawa ng MMDA dahil sa kasalukuyang ginagawa itong flyover, napatibay para mas maging safe yung ating mga motorista. Meron tayong mga mabuhay lanes. Pinaiiwas natin yung mga sasakyan dito dahil may ginagawa sa kasalukuyan. At yung mabuhay lanes na yan, existing yan mula pa nung mga unang mga taon. At madalas nga yan, nag-exist yan pagka Christmas. Kaya nga, mabuhay lane, Christmas lane, para mas maging mabilis yung pagbiyahe ng mga motorista. Kasi malaking sagabal talaga itong ginagawa sa sa Kamuning flyover na to. So, dahil sa mga mabuhay lanes, isa sa mga paraan ng MMDA yan para mas mapabilis yung pagbiyahe ng mga motorista, maging mga private o public vehicles sa mga yan.
Tanging ang mga bus lamang na gumagamit nitong EDSA Bus Carousel ang pinahihintulutan na dumaan dito sa Kamuning Flyover sa panahon ng pagsasaayos nito. At dahil inaasahan ng mas mabagal na usad ng trapiko, nag-abiso na ang MMDA ng mga alternatibong ruta na maaaring gamitin ng mga motorista. Kabilang dyan ang Mabuhay Lanes kasama na ang Scout Borromeo, Scout Albano, Panay Avenue, West Avenue at ang Mother Ignacia Avenue. Ako si Reniel Gorbido, nag-uulat, ora mismo. Salamat, Riniel. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite matapos makapagtala roon ng hindi bababa sa 36 na mga kaso ng pertussis. Nagbabalita, si Bella Pura. Hindi bababa sa 36 na katao ang naitalang may pertussis sa lalawigan ng Cavite. Ayon din sa Provincial Health Office ng lalawigan, 6 na sanggol na ang namamatay mula sa edad na 2 hanggang 4 na buwan. Kung kaya't nagdeklara ang Cavite ng State of Calamity noong March 27. Naglaan ang lalawigan ng 40 milyong piso mula sa Quick Response Fund para sa pagresponde sa outbreak. Bukod sa Cavite, apektado rin ng buong Region 4A, NCR, Western Visayas, Region 4B at Central Visayas. Batay naman sa Department of Health o DOH, patuloy pang dumarami ang kaso ng pertussis sa bansa. Lalagpas na sa 1,000 ang kaso nito na mas mataas ng 34 na beses sa parehong panahon noong 2023. Na mayroong 32 kaso, 54 naman ang namatay sa pertussis ngayong taon. Kung kaya't minumungkahi naman ng DOH sa publiko, lalo na sa mga nakakatanda, na magpabakuna kontra sa whooping cough pagkat may mga naitala na ang ahensya na ang magulang mismo ang nakakahawa sa kanilang mga anak. Parang ano na din naman siya eh, di ba yung sa computer, yung same na precautions na ginagawa. Parang ganun ba siya? Yun pa rin ngayon, hanggang ngayon. Yeah. Mask pa rin, mask sa school, alcohol, tapos siguro social distancing na din sa mga, sa mga bata, kasi sige. Kaya't paaalala ng DOH na panatilihing maghugas ng kamay, mag-face mask kung kinakailangan, Para maiwasan ang pertussis na kumakalapit sa kanila. panatilihing malinis ang katawan at kung nakakaramdam na ng sintomas ay lumayo sa maraming tao upang maiwasan ang hawaan pagkatuloy ang pagtaas ng pertussis sa Pilipinas araw-araw. Bella Pura, nag-uulat. Susunod, bagong simula para sa mga lumayang bilanggo na dating sangkot sa droga, proyekto ng isang judge sa Maynila. Iyan at iba pang nagbabagong balita sa pagbabalik ng Ora Mismo. Department of Agriculture naglunsad ng programa para sa mga kabataan. Yan ang tinutukan ni Jom Luciana. Ang Department of Agriculture ay naglulungsad ng ilang programa upang maengganyo ang mas maraming kabataang Pilipino na pumasok sa agrikultura, kabilang ang pagpapadala ng mga eskolar para sanayin sa Japan. Ayon kay DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., na ayon na ipakita ang kahalagahan ng exchange programs sa pagpapakilala ng modernong teknolohiya para sa agrikultura ng Pilipinas. Binigyang diin din ang mga usapin sa pagtanda ng populasyon ng mga magsasaka at ang pangangailangan para sa pakikilahok ng mga kabataan. Ang iba't ibang programa tulad ng Youth Internship Program on Organic Agriculture at Fisheries Scholarship Program ay pinatutupad upang mag-udyok ng pakikilahok ng mas maraming kabataan sa bansa. Naglalayo ng DA na magpatuloy sa mga inisyatibong pagpapalakas ng kakayahan at pagbibigay ng kagamitan para sa mga kabataang mangingisda at magsasaka. Samantala, karagdagang discount para sa mga senior citizens at PWD ganap nang naisabatas. Nagbabalita si Angelica Layo.
Nito lamang nakaraang buwan ng March 19 sa final joint hearing ng House Joint Committee on Senior Citizen, Disability Affairs at Ways at Means ang House Bill number 10061, 10062 at 10063. Pinangunahan ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang dagdag discount para sa senior citizen at PWD, tulad ng essential grocery items at prime commodities. Bago maaprubahan ang mga House Bill na ito, ang ating mga senior citizens at person with disability ay nakakakuha lamang ng 20% discount sa mga establishmento at transportasyon. Si Mang Roman na may edad na 63 anyos ay kamakailan lamang nakakuha ng senior citizen ID. Ayon sa kanya, malakas pa naman siya at nakakapagtrabaho pa. Siyempre, natutuwa nga ako nung discount na ako ng McDo, ng Jollibee. This year lang Opo. Kasi last year lang ako kumuha niya, ito bagong-bago pa. Opo. Sabi ko, ganda rin pala. Naaawa pa nga ako sa gumagamit niya. Sabi ko, kawawa naman. Para gagamit din ako yun. Pero dami nagsabi sa akin, panlaking bagay, useful useful direct. Sabi ko sa akin din. Sabi ko, pabayaan na natin sa medyo walang-wala. Opo. Ang bagong batas ay naglalayong magbigay ng karagdagang weekly discount sa 5% special tax discount para sa mga basic necessities at prime commodities. Kung dati ay 65 pesos kada linggo, ang pwede makuha na discount sa mga bilihin na ito, ngayon ay 125 pesos na kada linggo. Maraming mga senior citizen, person with disability ang natuwa sa benepisyong ito. Ipinapaalala ng mga establishmento na dalhin lamang ang kanilang senior citizen, PWD ID, government valid ID at ang kanilang booklet upang makuha ng dagdag diskwento. Samantala, mga citizens nakatanggap ng libreng pananim mula sa pamahalaang panglungsod ng Quezon City. Narito ang report ni Jezabel Credito. Muling namahagi ang programang Joy of Urban Farming ng iba't ibang klase ng buto, punla at kagamitan sa pagtatanim sa mga dedicated gardeners sa Quezon City. Ilan nga sa mga lugar na nakatanggap ng mga ito ay ang Barangay Talipapa, Commonwealth, Bagong Silangan at Barangay Sauyo. Layunin ng proyektong ito ng lungsod na matugunan ang kakulangan sa pagkain sa pamamagitan ng pagpuproduce ng farm-to-table foods at makapagbigay na rin ng kabuhayan sa Quezon City citizens. Isa si Kuya Ruben sa mga nangangasiwa sa urban farming dito sa lungsod at ayon sa kanya dahil sa init ng panahon, mas naging tutok ang kanilang pag-aalaga upang masigurado na hindi malalanta at mamamatay ang mga pananim. Yung mga constituent po natin ng Quezon City, may mga po kami na bukid na gusto po magtanim. Nakakaili po sa tanim. Libre po yun? Libre po yun? Libre po yun, wala po kayong babayaran. Libre po yan na yung programa po na ito, po ninyo na free po lahat. Bukod sa libreng buto at punla, maaari ding mag-request ng soil at ng ibang kagamitan sa pagtatanim ang mga tagalungsod. Magtungo lamang sa Joy of Urban Farming na matatagpuan dito sa Quezon City Hall Compound. Mula dito sa Quezon City, ako si Jezabel Credito, nag-uulat. Suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan, binigyang pansin. Susunod, bagong simula para sa mga layang bilanggo na dating sangkot sa droga, proyekto ng isang judge sa Maynila. Sa balitang sports, isang sikat na paaralan naglunsad ng taunang Sport Fest. Simula para sa mga lumayang bilanggo na dating sangkot ng droga, ang ngayon ay proyekto ng isang judge sa Maynila. Ang layunin ng proyekto, tinutukan ni Lee Manuel Ora mismo.
Kariton ng Bagong Buhay at Pag-asa. Yan ang isa sa mga pangunahin at bagong hatid na programang pinasinayaan dito sa Manila City Jail Male Dormitory. Iyan ang mantra ng Manila City Jail Male Dormitory para sa mga nakakulong na preso dito. Kaya naman inilunsad ang Kariton ng Bagong Buhay at Pag-asa. Isa sa 2 aftercare programs para sa mga bagong layang PDL o Persons Deprived of Liberty na may mga kasong kaugnay sa droga. Mula sa kooperasyon ng Manila City Jail, Manila Hall of Justice, Office of the City Mayor, City Council of Manila at buong suporta ng Supreme Court, naging matagumpay ang turnover ceremony kasama ang mga bagong layang PDL. Mula sa ideya at inisyatibo ni Judge Maria Sofia Solidum Taylor na isakatuparan ang programang ito sa pagkipagtulungan kay Jail Superintendent Lino Soriano. I want to give credit to where credit is due. Yung term na Kariton ng Bagong Buhay at Pag-asa, ang nag-coin niyan si Warden Lino Soriano. Yung word na yan, it is my project, yes, but he coined that. Ayon kay Judge Taylor, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay muli ang mga bagong layang PDL. Batid niya ang kalagahan nito upang masuportahan ang bawat pamilya ng mga dating akusado at nang maiwasan ang muling paggamit ng droga. Is extremely important. Napakahalaga for crime prevention because they will just go back to drug addiction. When they go back to drug addiction, they will go back to crime. Walang livelihood aftercare program kung drug rehabilitation lang, counseling, kahit pa i-counseling yan, kahit anong counseling, ha? Kung hindi mo bibigyan ng trabaho yan ng aftercare for them they're broken. Sa kasalukuyan, 4 na bagong layang PDL ang nabigyan ng food cart kasama ng food packs, mga gamit sa pagtitinda at sariling pwesto. Isasahan ni Judge Taylor at ng Manila City Jail na malaki ang maitutulong ng programang ito sa tuluyang pagbabagong buhay ng ating mga bagong layang PDL. Taunang Sport Fest isinagawa ng isang sikat na paaralan. Yan ang detalye na ibabalita ni Richard Paragas. Masisiglang tunog mula sa paghampas ng tambol at lyre. Yan ang sumalubong sa mga scholar ng bayan sa unang bahagi ng Sports Fest 2024. Mababakas ang tuwa at pagkakaisa sa mga scholar ng bayan na simula ng ilang aktibidad tulad ng booths, raffles at games. Ang pagdiriwang na ito ay kaugnay sa ika-34 na taong anibersaryo ng Polytechnic University of the Philippines o PUP-OUS. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga estudyante na magsimula ang basketball. Kabilang rin sa nakidalo si Paulo Agbon, varsity player at scholar sa kursong BSBA-MM. Defense, kung sino depensa na tao, yun. Nag-warm up rin po kami dito sa loob ng gym, nag-counting shooting drills, then mga pre-game drills po. Sa huli, ang pagdiriwang na ito ay sumasalamin sa bawat scholar na hindi lamang sa akademya, ngunit maging sa larangan ng sports ay kaya rin nilang makipagsabayan. Yan ang mga kaganapang aking tinutukan mula sa PUP Santa Mesa. Richard Paragas, nagbabalita. Kaora, paano nga ba tayo makakatipid ng kuryente ngayong sobrang init ngayon? Aircon, electric fan at iba pang gadgets o appliance that will make us cool. Ika nga, ay tiyak na patok ang ilan sa mga tipid tips. Ibabalita ni Kristen Trinidad. Isa sa mga dahilan ng mataas na singil sa kuryente ay ang mainit na panahon. Patuloy na naitatala ang hindi pangkaraniwang antas ng temperatura, kaya naman si Juan gagawin ng lahat ng kaparaanan maibsan lang ang init na nararanasan. As in Celsius temperature? Hindi, yung nafe-feel mo, like masakit ba sa ulo? Mainit. Yung napapansin kong, ibang klaseng init to ngayon compared sa last summer, 2 summers ago, yung parang namdang dati sa malam. Okay, so sa tingin mo, or dumating na ba yung bill nyo ngayon? Ito po. Magkano yung bill nyo ngayon? So yung bill namin,
this month is 2,553.75. So that's for 2 people living in a 2-bedroom condo. Mostly aircon lang to, tsaka yung mga gadgets namin. Pero noticeably different is yung aircon. If you want to talk more about the bill, ito yung consumption namin for the first 5 months of the year. Mapapansin nyo na simula nung April, tumaas talaga. Ngayong May, slightly higher than April. Pero ayun, nung March, mababa lang eh. Siguro electric fan lang kami nun, tsaka galing kami sa trip. Pero anyways, ayun, noticeably hotter than usual. So, di ba nakita mo nga tumaas yung bill niyo? So, anong ways mo para makatipid sa kuryente? Makatipid. Honestly, yung hindi namin titipidin yung aircon eh. Pag mainit, bukas aircon, alam ka naman mamamawis kami sa loob, di ba? Pero ayun, yung aircon namin may timer. So hanggang okay pa yung temperature, naka-timer siya. Tapos pag mainit na ulit, naman yung aircon, bubuksan na lang namin, naka-timer siya ulit. So mga 1 or 2 hours, pero kahit ngayon, mahal pa din. Considering naka-timer na kami, 2.5 lang inabot. What more pag hindi rin. Narito ang ilan sa mga simpleng hakbang sa ating mga tahanan upang makatipid sa kuryente. Para sa mga may-ari ng aircon, ugaliing gumamit ng electric fan upang mabawasan ang workload ng unit. Sa ganitong paraan, napapabilis ang paglamig sa ating silid. Mahalaga din na iset ang tamang temperatura paggamit ng fan nito kapag sakto na ang lamig at paglalagay ng kortina upang mablock ang sinag ng araw na nakapagpapabagal ng paglamig ng ating silid. Ako po si Christine Trinidad, nagbabalita. Sa ulat panahon, Quezon Province nasa signal number 2, nakararanas ng malalakas na ulan at hangin. Para sa live update, nag-uulat Gerald Manalo. Nakararanas ng malalakas na hangin at ulan ang probinsya ng Quezon, partikular na dito sa bayan ng Candelaria dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Aghon. Nakataas ang signal number 2 sa northern at central portions ng Quezon Province kasama ang bayan ng Candelaria. Kabilang din sa signal number 2 ang Pulilio Islands, eastern portions ng Batangas, Rizal at Laguna. Signal number 1 naman sa Metro Manila na nakararanas na rin ng mga pagbaha sa maraming lugar. Ganon din ang iba pang bahagi ng Luzon tulad ng Marinduque, Cavite, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Sur at Camarines Norte. Dahil sa mga nabuwal na puno sanhi ng bagyong Aghon, hindi nakapagtrabaho ang anak ni Lourdes Robledo. Lumamig yung pakiramdam pero napalitan naman ng... Kaya nag-ala-ala kasi nga nasa tabi ng ilog. Ay, ang maso yung iba ka umapaw. Ilang hakbang bangin na. At dito, ayan, nasapak pa. Hindi sa bahay bumagsak. Nangamba rin maging si Marlene Mendoza na nag-aalaga ng mga baboy dahil sa epekto ng bagyong Aghon. Hindi naman po sila nagka-problema nung bumagyo po. Hindi naman na... Nilagyan nga lang namin ng para po hindi mahalamigan at mahanginan. Ang mga batang ito naman nabuhat pa sa Pasig na na-stranded dahil sa bagyong Aghon ay tuwang-tuwa na namumulot ng mga bunga ng punong ito na natumba ng bagyo. Anong pangalan nyo? Sayon, ayan. So, nangunguha kayo ng mga nalaglag na mangga, ano? Taga saan ba kayo? Taga Pasig. Aba. So, inabutan kayo ng bagyo dito? Base sa ulat ng Pag-asa, magdadala ng mga malalakas na ulan ang bagyo sa Luzon. Localized thunderstorm naman ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Mula rito sa Candelaria, Quezon, ako si Jerry Manalo, nag-uulat, ora mismo. At iyan ang mga balitang aming inihatid, ora mismo. Kami ang boses ng Pilipinas, salamin ng katotohanan at tinig ng pag-asa. Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas.